Magandang umaga po sa lahat. Bubuksan na po natin ang ika-43 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan na pamumunuan ng ating pangalawang punong bayan, ang nangungulong pinuno, iginagalang Adel Paul Garcia Bilamide. Sa pamamagitan po ng kapangyarihang pinagkaloob sa akin ng Republika ng Pilipinas bilang ikalawang punong bayan, ay tinatawag po ng kaisa na ika-43 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang. Ginagalang na Pangulo ng Sangguniang Kabataan, Alin Bation, maaari niyo po bang pangunahan ng ating panalangin? Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tumungo at damhin ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng buhay na ibinigay niyo sa bawat isa. Maraming salamat po sa biyaya ng kalusugan na ipinagkakaloob niyo po sa amin at sa aming pamilya at sa lahat po ng aming nasasakupan. Maraming salamat po dahil sa unti-unting pagbaba na po ng kaso ng COVID-19 sa aming bayan at sana po ay ito po ay mangyari sa buong bansa at sa buong mundo. Panginoon, sana po ay bigyan niyo po kami ng lakas ng loob at talino at buti ng puso para po mas mapagbuti pa po namin ang aming pamumuno, ang aming paglilingkod sa bayan po ng Silang. Kayo na po sana ang bahala at gumabay sa amin, sa aming mga desisyon na gagawin at sa pagtulong po sa aming kapwa. Ito po ang hinihiling namin, ang samot dalangin namin sa inyong mahal na pangalan. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Dadako na po tayo sa pagtawag sa pangalan ng makagawad. Ginong Kalihim, pakibanggit po niyo sa isa ang pangalan ng makagawad. Iginagalang Ronilo Donesta. Narito po. Iginagalang Alan Tolentino. Iginagalang Mark Anthony Toledo. Narito po. Iginagalang Ferdinand Amutan. Narito po. Iginagalang Perpetua de Singaño. Iginagalang Catherine Tirona. Narito po. Iginagalang Luciano de Jesus Jr. Iginagalang Nestor Patawe. Narito po. Iginagalang Domingo Ortega. Iginagalang Anton Bation. Narito po. Meron po tayong siyam na konsehal na kasama sa umagang ito sa ating pagpupulong. Sa pagpapatibay ng ating kalihim ng kasapatan ng ating bilang ay formal na po nating binubuksan ay ka-43 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang. Dadako na po tayo sa pagbasa at pagpapatibay ng katitikan ng ating pagpupulong. Ano po ang mungkahi ng tagapamuno ng lupon ng mga patakaran at alituntunin? Anong unang pinuno? Ang minumuhay ko po na ipagpaliban ng pagbasa. Nagkatitikan ay ka-42 na pariling tulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2020 na ginanap noong ika-16 ng Nobyembre 2020 sa pamamagitan ng video conference na tinubo ng 5 payo. Pinangalawahan ay ginagalang na Konsehal Nestor Patawe. Ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay ating pong pinagpapaliban ng pagbasa ng katitikan ng nakaraang pagpupulong. Magkaganon din po, noong pinuno, minumuhay ko rin po ng inyong lingkod. Natanggapin at pagtitay ng katitikan na ika-42 na karaniwang tulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2020 na ginanap na ika-16 ng Nobyembre 2020 sa pamamagitan ng video conference na binugo ng 5 payo. Pinangalawahan ay ginagalang na Konsehal Perpetua de Singaño. Ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay pinagtitibay natin ang katitikan ng ka-42 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang. Dadako na po tayo sa panahon ng malayang pagkatalumpati. Meron ho bang nais magbigay ng opinyon ng kuro-kuro ukol sa kagalingang bayan? Ang ating ginagalang na Konsehal, Ferdinand Amutan. Magandang umaga po, Nangungulong Pinuno sa kasamang po sa Sangguniang Bayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Pinarating ko lang po sa ating kapulisan. Meron po sa ating pong nagbababa po ng mga
mga batang nagpapalimos. May mga yung po iba matatanda na may kasama pong bata. Ang balita ko po, sa bus daw po nakasakay, binababa raw po sa mga mararaming tao. Tapos ginagawa po nila, pagkababa, kinukuha daw po nila yon, pinipick up tuwilan daw po umaga, doon na rin po natutulog kung saan daw po ibinababa. Pinarating ko lang po sa atin. Salamat po. Marami pong salamat. Kanina po ay naging trending din sa Facebook yan, no? Ang tawag nila ay mga badyaw. Ano po ang may tutugon ng pinuno ng Lupon ng Kapayapaan at Kaayusan? Maganda, Pangulong Pinuno. Ano po't makikipag-ugnayan po tayo sa ating kapulisan para po mabantayan at mapangalagaan yung mga binababang, para masugpo ang mga binababang mga bata at mga namamalimos dito sa ating bayan. Una po ay kawawa yung mga bata na may gumagamit sa kanila. Ikalawa ay hindi naman karaniwan ng ating panahon dahil tayo ay may pandemya. So maaaring sila ay may dalang sakit, kaya naman ay sila ay maaaring magkasakit. So ano pa man ay kailangan nating tugunan ang problema na ito sa ating bayan. Meron po bang nais mong pahayag ng opinyon? Ang ating ginagalang na Pangulo ng Liga ng mga Barangay, Domingo Ortega. Naka-mute po kayo. Good morning po. Narinig niyo na po, Vice? Yes po, maaari na po kayo. Good morning po sa inyo, Pangulong Pinuno, at sa aking mga kasamahan po sa Sangguniang Bayan. Binabati ko lang po yung ating una-una sa team po ni Sir John Ambalada at sa ating po mga kapulisan at sa mga STMO natin na nagpapatupad po ng ating road clearing po. Kaya lang po, Pangulong Pinuno, mayroon po akong gustong alamin. Kasi po, marami na po yung nakakapunta sa akin. Siguro po, mga 10 tao na o mahigit na 10 tao nakakapunta. Kasi po ay gusto ko rin po lang malaman kung hanggang saan po ba yung talagang na kailangan nilang kuhanin yung sasakyan. Kasi po, ang mga reklamo po nakarating sa akin ay napakalayo na naman po daw sa main road. Halos na ando na sa malapit sa gate ng bahay. Ay kinukuha rin po ang sasakyan nila. Lalo po dito sa Maguyam, na ando na raw po sa gitna ng Sterling, kinukuha pa na wala na naman po sa ating karsada na hindi na rin makakaabala. So, pagka po nangatwiran, ay sasabihin daw ng ating STMO ay sige, pag nangatwiran kayo, dadagdagan ko yung kaso nyo. Napakarami na po ba isa nakapunta sa akin na mga nahuli, ay sabi ko po, ay di aking alamin kung hanggang saan talaga yung ng sasakyan na dapat nilang kuhanin. Yun lang po at maraming salamat. Ito ng pinuno ng Lupon ng Transportasyon sa naging katanungan ng Pangulo ng Liga ng mga Barangay. Actually, Pangulong Pinuno, totoo nga po nagkakaroon ng mga clearing sa lahat ng lansangan o lahat din ng barangay. Ito po ay basta po actually obstruction po, ibig sabihin nakaka-obstruction. Kinukuha nila hindi na po ito pinaklama, hindi po nire-record na kahit may parang 3 yata yung record natin gumagala. Magkaganon pa po ay makikipagalaman po ako sa pamunuan po ng SDNO para po malaman talaga kung yun po ay mga dapat o hindi dapat at po yung kanilang attitude ng panguhuli aalamin din po natin. Yes po, marami pong salamat. Inaasahan po natin ang katugunan sa tanong na ito sa susunod po nating pagpupulong, no? Meron po bang nais magpahayag ng opinyon o kuro-kuro ang ating ginagalang na konsehal, Mark Anthony Toledo? Maraming salamat po, Pangulong Pinuno, at isang magandang umaga po sa inyo at sa aking mga kasamahan dito sa Sangguniang Bayan. Ito lamang po ay ang patungkol lamang po doon sa sobra at sobrang bigat po ng daloy ng trapiko dyan po sa, mula po dyan sa may sea oil na iyan. Sa kanto na yan, ang epekto na po ng traffic ay doon po sa may kahabaan po ng Sabutan papuntang Kaong,
Diyan po sa JP Rizal, sa magkabilang dulo po, ano ho, yung palabas ng Biga at saka yung sa atin sa bayan. Ano po. Nung Sabado ng gabi ay ako pinapadaan din po dyan bandang alas 7. Ano po. Ako naman po ay galing ng Biga, tapos pakaliwa po sana dyan sa may kanto ng Sea Oil pababa. No? Pero sa kapirasong tinakbo ko po ay mahigit kalahating oras po yata bago ako nakakaliwa doon. So ang tingin ko po dito, muli po ay babagitin ko, kahit po dagdagan po natin ang dagdagan ng traffic enforcer dyan. Diyan na po ay kita ko na po nagtutulong na po ang STMO pati po mga kawani po ng barangay ng Sabutan. Kahit po siguro 100 ang ilagay natin traffic enforcer dyan ay hindi po malulutasan yung daloy po ng traffic dyan sa kanto na yan ng Kabaan. Yan. Dahil ang tingin ko po ay hindi naman po ako lang sa enforcer ang problema, kundi po sa volume na rin po ng dumadaan dyan. Ano? At saka po ay dyan na po talaga nagkakaroon ng salubungan. Ano? Muli po, kung mamarapatin po ay sana po maipatupad natin yung nauna ko pong suhestyon na right turn na po lahat po ng galing ng Sabutan, Kaong ay right turn na po at lumabas na po sila sa Aguinaldo Highway doon po sa may kanto ng All Home. Doon po may traffic light naman tayo. Tapos po yung Kapitan Sayas o yung ito sa may Himlayan ay sana po ay one way na po. Yung suggestion po natin, one way na po na sila po yung manggagaling lamang ng Aguinaldo Highway papasok po doon. Kasi po palabas po sila diyan papunta po ng Manila. So parang always right lang po ang flow ng traffic. So wala pong salubungan sa kahit anong kanto. Sana po, yun lang po ang nakikita kong solusyon dyan at sana naman po ay sa 3 taon ay maipatupad na po natin. Ilaman po, maraming po salamat. Ano po ang maitutugon ng pinunong ng Lupon ng Transportasyon sa tinuran ng ating pong ginagalang na konsehal? At tunay nga po, nung tinuran ni Toledo, totoo napakalimit ko rin po maranasan ng traffic sa naturang lugar. Una po ay ito rin po ipabatid na magkakaroon po kami ng pagpupulong yung puno po ng transportasyon bukas, kasama po ang lahat ng metro silang ng mga kapitan. Tapos ayan po, si Kapitan Punte, para pag-usapan niya po ang naturang problemang sa trapiko dyan po sa atin ng Sabutan. At noon din pong Sabado ay nakapag-usap din po kay Mayor Cory, yung Mayor. At binisita po ni Mayor Cory yung naturang lugar. Tinignan niya kung at hinihintay lang ay yung aming magiging recommendation kung paano po maibsan yung traffic niya po. At kung rin nakipag-usap na rin sa pamunuan po ng All Home, na kung po pwede niya magamit yung naturang kalye sa daan, actually parang private pa ho yun at may harap pa ho kung bato pa doon. Pero ipapaalam ho sa amin kung ano ang sa akin, kung ano ang magiging resulta ng pamunuan. At binanggit ko na rin po yung signal light doon sa naturang All Home na medyo hindi mo masyadong kumbaga tama yung takbo ng Jonel, isang silya ko. Nalilimutan. So, hindi masyadong at tumugon naman ang ngayon po ang signal light na lang po ay tuwing alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, papatayin na po yun. Ngayon po, humiling din po kami kasi si Mayor Omil naman ay sinabi na kumari i-flashing na lang, Kausap ko rin po si Mayor Omil doon. Pinarating ko rin po doon sa pamunuan ng All Home. Ang kaso po ay sila yung nag-propose cutting din, kaya daw, ipapakayin na lang yung signal light yung ng gabi at bumas na lang po. Ilan po nung kaya inasahan ko po yung lupong po, yung transportasyon
meron pagpupulong bukas po, alas 10 ng umaga. Alam ko rin po na meron pong proposal ang Sangguniang Barangay ng Sabutan para ipagbawal ang pagdaan ng truck at iba pang malalaking sasakyan sa kanilang tangan doon sa parte na yun ng ating bayan. Ano? Maaari pong tulong na rin ang lupa ng transportasyon para dinggin ang panukalang ito ng Sangguniang Barangay. Kasama na po yan nung pinuno sa pag-uusapan, pati na po yung ordinansa ng San Miguel Leon. Kasama na po. Salamat po. Meron po bang nais magbigay ng opinyon? Ang ating ginagala ng Konsehal Nestor Patawe. Maraming po salamat. Nangungunong Pinuno, sa magandang umaga po sa ating lahat. Nangungunong Pinuno, ito po ay patungkol po sa dalawang today po dito sa Tartaria, Hoyo at Puting Kahoy po. Bali, yung pinahan dito Nangungunong Pinuno sa aming Save More. Nito po kasi nakaraan, nagkaroon na po ng hindi magandang pag-uusap at umabot na rin po sa nagkaroon din po ng suntukan yung dalawang yung miyembro ng Puting Kahoy at ito pong Hoyo. Sila po ay doon nakapila sa may Save More. Alam ko naman po ito ay nung po ay napuntahan nyo na at ito po ay napag-ayos na rin po kung saan po sila ang tamang pilahan. Ang nangyari po kasi nung Pinuno, yung terminal po ng Puting Kahoy, dati andun po sila sa may gasolinahan. Ngayon po, lumipat po sila doon mismo sa tapat po ng babaan kung saan yung entrance ng Save More. Kaya po hindi magkakaroon talaga ng hindi pagkakaunawaan yung dalawang terminal. At umabot nga po sa pagkakaroon ng suntukan na. Po. Yun nga po, sana po ng Pinuno ay may saayos kung saan po talaga sila dapat tumila. At sana po ma-actionan din po ito para yung dalawang partido po ay mapag-usap, maiharap sa barangay. Upang sa ganun, baka sana po wag na po umabot sa hindi magandang pangyayari. Po. At yun po ng Pinuno na nakakusap ko rin po yung ibang partido, Today ng Puting Kahoy at saka Tartaria. Nice din po nila na yung dalawang kapitan po ng barangay at isama na rin po ang Hoyo. Sana po magkausap-usap din po patungkol dito. Upang sa ganun, sa bawat daw po pag-uusap ng bawat Today ay kaharap din po yung dalawang, yung tatlong kapitan ng bawat barangay. Yun lang po at magandang umaga po. Salamat po. Totoo po yan. Siguro nung nakaraang buwan ay pinuntahan natin yan sa pilahan nila sa may Save More. Ang napagkasunduan talaga noon ay aalis ang Today ng Puting Kahoy sa tapat ng Save More. Kasi hindi nila pwesto iyon. Ang ruta nila ay Puting Kahoy at yung tinitigilan nilang iyon ay hindi bahagi ng Puting Kahoy kundi bahagi ng Tartaria pa. Ganun pa man, ang ginawa lang itong si Puting Kahoy lumipat sa kabilang bahagi ng kalsada. Sige po, titingnan natin kung anong ating magagawa. Dapat ay nakapagpulong kami ni Kapitan Mario nung nakaraang linggo. Pero dahil nga nagkaroon ako ng health emergency ay hindi ito nagkaroon ng katuparan. Sige po, solusyonan po natin ito sa lalong madaling panahon. Meron po bang nais magpahayag ng opinyon? Kung wala na, dadako na po tayo sa pagbibigay ng panahon sa mga panauhin, ginong kalihim. Meron ho ba tayong panauhin sa ating pagpupulong? Meron po tayong panauhin sa umagang ito. Kasama po natin si Engineer Sinen Castro ng Engineering Department. Siya po ang representative ng ating Municipal Engineer, Engineer Manuson. Salamat po. Isa po munang pagpapasalamat mula sa Sangguniang Bayan ng ating pong pinapapapod sa ating Municipal Engineering Office na ngayon ay kinakatawan ng Engineer Senen de Castro sa pagpapaunlak sa ating paanyaya na maging bahagi ng ating karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan. Alam po ninyo noong nakaraang buwan, naging panauhin po natin ang Municipal Environment and Natural Resources at ang isa po sa kanilang minungkahi ay ang pagkakaroon ng drainage plan dito po sa ating bayan. At ito po ay responsibilidad ng Municipal Engineering Office, kaya po ay minarapat namin na makapanayan po kayo at malaman namin
kung ano po ang kasalukuyang ginagawa po ng ating opisina para sa pag-aakda ng drainage plan dito po sa ating bayan. Ganun din po, ilang sesyon na rin po namin na pag-uusapan ang naging problema po ng pagbaha sa pagitan po ng Barangay Maguyam at Barangay Kaong. Makabubuti din po kung maipapaliwanag po ninyo sa amin kung ano pong sanhi nito at kung ano pong ating magagawa para masolusyonan ang problemang ito. Muli, maraming salamat, Engineer Sanen, at maaari na po kayong magsimula sa inyong pagpapaliwanag. Isang magandang umaga po sa inyo po, kagalang-galang na pinuno, at saka sa lahat po ng ating mga kagalang-galang na konsehal, ABC President, at doon po sa ating SK. Unahin ko po muna siguro po yung huli yung tanong tungkol po dito sa ating tinatawag na boundary ng Kaong to Maguyam. Meron na pong isang buwan sa ngayon, nakalipas, na nabisita po namin yung nasabing lugar. Isa po sa pinakamalaking problema natin doon sa area na yon ay wala po ba tayong tinatawag na outfall o pagpupuntahan noong tubig doon sa nasabing lugar. Sa kadahilan ng isa po yung sa portion na pinakabababa natin na lugar. Ang isa pa rin po na nakita naming problema at kami naman po yung nakipag-ugnayan doon sa yung katatapos lang pong ginawang pabrika po. Yung dito po sa may boundary na ng Kaong na yung pong kanilang tubig, although meron nga po tayong natural easement doon sa kabilang side ng kalye, medyo hindi po kayang tanggapin nung tinatawag nating outfall yung kanila pong inilalabas na wastewater o yung rainwater na tinatawag. So, sa pamamagitan din po ng ating building official, nakipag-ugnayan po kami doon sa pabrikang yon. Nakipag-ugnayan po kami sa pabrikang yon kasama po yung kapitan po ng dalawang barangay upang makita po namin mismo yung plano po nila doon sa sinasabing site para po malaman namin kung paano ang dapat gawin sa kanya upang magawa natin ng solusyon yung problemang yon. Nakipag-ugnayan din po kami doon sa aming legal counsel dahil ang sa tingin po ng ahensya ay baka po makatulong sa atin yung hindi ko lang po kasi alam yung pangalan ng pabrika galang-galang na pinuno saka po doon sa kabilang subdivision na pwede nating maging structural outfall po para doon po pumunta yung sinasabing tubig na nagiging sanhi po ng pagbaha. Okay po. Pangalawa po, kagalang-galang na pinuno, ay sinimulan na rin po ng ahensya ang pagbisita dito po sa ating tinatawag na metro poblasyon sa kadahilan po na napuna po namin na yung pong mga katatapos lang na flood control o yung storm drainage canal na ginawa ng ating DPWH dito sa ating dating JP Rizal na ngayon na National Road ay medyo nagkakaroon po din ng pagbaha sa area simula po dito sa ating tubuan papunta po dito sa may papuntang Pasipit o yung ating kapitan sa papunta pong Pasipit. Nakipag-ugnayan din po kami sa DPWH upang magkaroon ng solusyon yung ating tinatawag na problema dahil medyo apektado na po yung ibang mga bahay doon sa area ng Tubuan uno natin dahil hindi pa po kasi konektado ang tinatawag na ating mga nagawa nilang drainage. Ibabagsak po kasi nila yun doon sa may Pasipit po Yun po ang kanilang magiging structural outfall. So far po, wala pa po kaming nakikitang o naririnig sa kanila na balita. Siguro po makikipag-ugnayan uli kami ngayong linggong ito sa kanilang opisina upang mabigyan ng solusyon yung tinatawag nating pagbaha sa mga area na yon. At meron na rin naman po kaming mga nakahandang mga
plan at natukoy na din po namin yung mga kusan po bumabagsak yung tubig natin papunta po doon hanggang doon sa may himlayan natin. Gawa na naman po ng DPWH yung outfall po natin doon eh. So sunod-sunod na po siyang kukonekta para dire-diretso po yung maging flow ng ating tubig. Okay po, salamat po. Ngayon naman, binubuksan na po natin ang hapag sa talakayan. Meron po bang nais magbigay ng katanungan o opinyon tungkol sa pahayag ng ating Municipal Engineering Office? Ang Pangulo ng Liga ng mga Barangay at siyang Kapitan ng Barangay Kaong, iginagalang Domingo Ortega. Sangguniang Bayan. At lalo po sa ating bisita po kay Engineer Senen. Engineer, kasi itong between namin ng Maguyam, itong maraming warehouse dito, ano. So ito, inocular inspection namin ni Konsyala Kati at ni Konsyala Patawe na kung saan ay kasi nga may mga reklamo na talagang talagang gaya nga nitong meron tayong bagyo nitong nakaraan ay talaga yung aming mga residente hindi na maitawid ng tricycle kundi pagdating doon ay naglalakad na lang. So ngayon, ang naging usapan namin, sabi ko nga doon sa, hindi ko naman nakausap si Dennis Go, nakausap ko yung caretaker, ay ang sabi niya, sabi ko kasi sa kanya, dapat doon pinatalon yung tubig sa dulo kasi actually, nabili na rin man nila yung dulo. Mayroon talagang outfall doon sa may Magnagon. May creek kasi doon may creek talaga ro sa may Magnagon. So, ang naging sagot sa akin nung caretaker, kung doon nila padadaanin ng tubig, ayon sa topographic survey, ay sobrang lalim ang magiging hukay. Sabi ko naman, kung malaliman, dapat ginawa nyo ng paraan kasi mahirap yung naapektuhan, naghanap buhay kayo, naapektuhan naman yung aming mga kabarangay at hindi lang yun, kundi yung mga ating mga resident, mga motorista na magdadaan. So ngayon, ang plano pala nila doon, Nangungulong Pinuno, ay itap doon sa kabila ng karsada, doon sa Royal Asia. Kasi meron po yung culvert doon na napakalaki. Kasi ang design po ng Royal Asia, talagang may drainage silang malaki. Halos pasok yung tao sa loob ng culvert. So ngayon, hindi naman po pinayagan ng Royal Asia na ma-connect yung nasabing maraming warehouse ito kay Dennis Go. Kaya po, ang nangyari, yung culvert nila ay nakatutok doon sa karsada. Kaya pag umulan, naiipon doon sa pagitan namin ng Maguyam kasi bababa yung portion po ng may boardwalk. Kaya siguro ang aking engineer kung sakali kung mariremedyohan pa natin na doon mapatalon sa may Magnagon, ay siguro yun na lang ang solusyon na nakikita ko na siguro para maibsan ang pagbaha dito sa between namin ng Kaong at Maguyam. Yun na lang po ang Nangungulong Pinuno at maraming salamat po. Salamat po. Ano po ang may tutugon ng ating engineer sa tinura ng Pangulo ng Liga ng mga Barangay? Galang-galang ng Pinuno. Kagaya nga rin po ng nasabi ko nung una, yun nga pong pabrika na yon na binabanggit po ng ating ABC ay sa ngayon po nakatutok nga po yung importanl nila doon sa sinasabing dadaanan na easement na binanggit ko po kanina. Ang problema nga po talaga doon sa area na yon, magiging masyado nga po talagang malalim yung magiging hukay natin gawa po ng terrain, ng mismong lupang yon. Baka lumampas pa po ng 2 meters yung magiging hukay natin doon upang ma-receive po mismo na natin yung pumapatak po sa karsada, pati na rin po yung nire-release ng pabrika na kanilang wastewater. Kaya nga po, sabi ko nga po doon sa ating legal counsel, ay kung papaano po magagawa ng paraan na magkaroon tayo ng ugnayan dito po sa tinatawag nating Royal Asia dahil yung kanila po talagang drainage kagaya po ng nabanggit ng ating kagalang-galang na ABC ay talaga pong napakalaki. Isa po sa magiging solusyon para maging o ma-receive yung tubig na naiipon dito sa ating boardwalk hanggang doon sa kanilang boundary ng Kaong Maguyam na yon. Kung atin naman pong tsatsagain o gawa ng paraan sa pamamagitan po nung sinasabi ni ABC na yung pong sa outfall po dito sa kabila,
masyado po siyang magiging costly yung tinatawag nating drainage dahil yung elevation wise po, sobra po talaga siyang lalim. Para patanggap yung lahat ng tubig na naiipon doon sa area na yon, plus yung tubig na ibibigay pa ng pabrika po. Okay. Ang ating ginagawa ng Konsehal Luciano Jung de Jesus. Magandang umaga po ng Ulong Pinuno at isang maganda pong umaga sa ating mga kasamahan sa Sangguniang Bayan, magiging kay Engineer Sinen, isang magandang umaga po. Actually, nung hindi pa po nadidevelop ang warehouse dyan sa boundary ng Maguyam at Kaong, ay problema na po ang pagbaha dyan. So ngayon nga po, nung fully developed na yung area na yan, ay siyempre po pagka umulan, wala na po talagang dadaluyan ng tubig dahil hindi na po i-absorb yan dahil hindi na ma-absorb ang tubig ng lupa dahil konkreto na po yan. Ano po. Pero may mga solusyon pa naman po tayo dyan. Katulad po ng nabanggit ni ABC kanina na ang mga properties or yung adjoining property ng warehouse na yan ay kanila pa rin. O pwede po natin silang i-require na magtayo ng catch basin na malaki o yung impounding area wherein pag panahon po ng tag-ulan, doon muna nila padadaluyin yung mga tubig, yung mga rainwater. So instead na padaluyin nila ito sa kalsada, mag-construct po sila ng sarili nila mga catch basin na malalaki or impounding area. So sa mga subdivision po ay in-incorporate na po natin sa aking pagkakaalam doon sa naipasa natin ng mga ordinances before na i-require po ang lahat ng developer na magkaroon ng mga impounding area or pinaka-catchment po nila para sa rainwater. So yun po, isa nakikita ko sa magandang solusyon dyan. At isa pa po ay kung hindi po ako nagkakamali, 2018, 2019, and 2020 na i-incorporate po natin sa ating AIP ang paglalagay ng para ma-address po itong problema ng baha sa pagitan ng Maguyam at Kaong. In-incorporate po natin sa ating tao ng AIP yung pagko-construct po ng canal lining dyan sa area na yan papunta po sa Barangay Maguyam. Kung saan ay patuloy pong dadaloy ang tubig na manggagaling o magmumula dyan sa boundary ng Barangay Kaong at saka ng Barangay Maguyam. Pero siyempre po sa katulad po ng nabanggit nila kanina sa Royal Asia, karapatan naman po nila yon kung sila ay tumanggi na mapadaluyan ng rainwater yung kanilang karapatan po nila yon. Pero tayo po ay bilang isang public servant ay nakatutok po tayo sa kapakanan ng ating mga nasasakupan, particularly yung pag-address po natin sa problema na yan. No? Dahil napakarami po talaga naapektuhan every time na lang na magkakaroon ng malakas na ulan, nagbabaha po talaga sa boundary na yan. So siguro po hindi naman po pagsasamantala kung hindi ito naman po ay kanilang dapat gawin lamang para tugunan yung environmental impact na dinudulot nila every time na lang na magkakaroon ng malakas na tagulan, ng malakas na ulan, na i-require po natin sila na magkaroon ng impounding area kung saan pag panahon ng tag-ulan, doon na muna po dadaloy lahat ang mga rainwater sa kanilang pinaka-catch basin at kung sakaling ito naman po ay mapupuno, ay siguro po second option na lang ang paglalabas nila ng tubig papunta doon sa kasalukuyang dinadaluyan ng tubig. Yun lang po at muli po isang magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po. Ano po may tutugon ng ating Municipal Engineering Office sa suhestyon ng ating ginagalang na konsehal? Siguro po kagalang-galang na pinuno ay muli po namin pag-aaralan at titingnan kung ano po yung pwede na magawa namin at masurvey po uli namin yung nasabing lugar upang malaman kung paano po gagawa ng solusyon yung tinatawag nating storm drainage within doon sa mismo pong lugar. At sikapin po namin na makagawa ng plano niya at maihanda yung naturang programa upang
makita at malaman po ng ating kapulungan kung paano po siya at magkano po yung magiging posible na magiging gastusin niya. Sige po. Meron po bang nais magpahayag ng opinyon o katanungan ang ating ginagala ng Konsehal Mark Anthony Toledo? Maraming salamat po ng unang pinuno at muli po magandang umaga. At sa ating pong panauhin, Engineer Senen, magandang umaga ho. Ito lang po isang katanungan. Batid naman po sa ating kaalaman na lahat naman po ng mga nag-a-apply ng mga building permit, kung nila umpisahan yan, ay isusumiti po nila kanilang mga disenyo, ang kanilang mga plano, at kasama po dyan sa plano na yan ay ang drainage system ng kanilang gusali o ng mga structural building na itatayo. Nung sila po ba ay kumuha sa atin ng permiso, dyan po sa tanggapan po ng engineering, dyan po sa ating bayan, ay sila po ba ay nagsumite ng kanila pong pinakaplano ng kalalabasan ng kanilang drainage at ito po ba ay na-review ng inyong department at nakita nyo po ba sa kanilang planong isinumite na ito'y akma at karapat-dapat at walang magiging problema sa nakatulad ng ating hinaharap ngayon at sila po ay nabigyan ng permit kaya po sila nakapag-construct na. Ito po ba ay masusi po bang na silip ng ating departamento ho at hindi na po sana umabot sa ganito pong sitwasyon. Hindi naman po at katanungan at maraming po salamat. Valid. Ano po may tutugon ng Municipal Engineering Office? Galang si Matt. Sa totoo lang po, bali po yung aming ahensya ay nangangasiwa sa ating mga pagawaing pang lokal. Ayun po yung aming inaasikaso dahil ibinukod na po yung tinatawag nating opisina ng ating building official. Kaya po kami po mismo doon sa aming opisina ay walang kompletong mga papeles ayon po doon sa mga isinumite ng naturang pabrika dahil nandun nga po siya sa ating building official. Kaya humingi rin po kami ng tulong sa kanila upang makita namin kung paano yung kanilang ginawa at kung paano nga po siya matutugunan yung naturang problema ngayon. Ulitin ko po, nasa building official po natin yung kagalang-galang na pinuno. So, nasang department ng ating building official? Nakabukod po yun dito po sa ating sa pamumuno po ni na Engineer Des po. Okay, pero sir, it's still under the Municipal Engineering Office, right? Bukod na po kasi kagalang-galang na pinuno yung opisina nila po. Bali po, wala na pong dumadaan sa aming mga plano na may kinalaman sa pagkuha ng permit sa mga pagawain po na pribado. Oh, pero I don't get it. The building official is under the Municipal Engineering Office, right? It's not a different office. It's under the Municipal Engineering Office. I mean, when we do the budget, we do not allocate budget for... Dati po, kaya lang po may opisina na po kasi kagalang-galang na pinuno yung building official at hindi na po kami nakakatanggap doon sa opisina namin ng mga planong ng mga pribadong pagawain sa atin dahil direkta na po yung ina-aproba ng ating building official, naka-designate na building official. Right. You might be referring to a physical office, but organizationally, it is still under the Municipal Engineering Office, right? Opo, kaya lang nga po, direkta na pong pinangangasiwaan ng ating building official yung pag-aaproba, pag-check ng mga permit sa mga gawaing pribado, katulang ang ating planning po. I got it. Pero still under the Municipal Engineering Office. And you are not just representing your own unit in the office. You are representing the entire office, right? Opo. Totoo po. No, sir, siguro what we can, actually valid yung sir ni Konsehal Mark Anthony Toledo, no? When we approve a building permit, no, we are looking at certain documents required, no? Ngayon, at isa sa requirement nga ay yung drainage system ng isang pinapagawang building.
Siguro sir, ang mai-request na lang namin sa inyo, makipag-ugnayan kayo sa ating building official at tingnan natin kung ano yung sinubmit nilang plano para sa drainage. At kung nasunod ba yung plano na yun o hindi. Now, the question is, kung hindi nasunod ang plano, anong dapat okay po? Meron po bang nais magtanong? Ang ating pinagaling ng Konsehal, Ronnie Lodones. Magandang salamat po ng pinuno. Magandang umaga, Engineer Senen. Una ko yung papasalamat po sa ating engineering officer po sa paggagawa nila ng drainage malapit po rito sa aming bahay. Kapsada po malapit sa aming bahay. Wali ay talagang nagbabaha po sa naturang lugar. Ngayon po ay medyo nakita po ang kaayusan ng kanilang trabaho. Kaya po isang pagpapasalamat po sa ating engineering office ko na tumingin. Sa pangalawang engineer, gusto ko lang po itanong. Tayo ho ba sa building code na ating pong inaprobahan ng nakaraan, nakalagay po roon ang pagkakatanda ko na ang ating pong mga pader sa ating pong mga tahanan at sa mga pabrika ay hindi po lalampas ng 6 na talampakan ng taas. Totoo ho ba? Kaya yan totoo. Kaya hindi na ganito ang ating pong pabrika. Galog na concept. Pwede pong pakiulit, di ko po masyadong... Kasi ho, nakikita ko ho, nakarami ho natin nakikita no, na ang mga pader ho na kinakabit ng mga may-ari ng lupa ay susobra ho ang tataas. Minsan ho ay nakakatakot na hindi naman ho natin masabi ang mga structure. Yung yun medyo talagang panghabang buhay na o talagang community matibay. Ang akin lang mong pagkakatanda kasi, nung nakaraan may panunungkulan noon, pero pangalawang term namin, parang inatrubahan mo lang natin building sa building ko, 6 feet lang ho ang taas ng magiging pader ng bawat mga pagawaing bakod. Kaya natanong ko kung inyong alam o natatandaan mo ang mga building code na pag-aano natin sa mga. Konsi, tukol po sa ating building code, may provision po talaga tayo na tinatawag sa pagpapatayo ng struktura. Kagaya din po ng ating fencing, meron din po siyang provision kung papaano po ang taas ng ang kailangan niya para siya ay mabigyan ng fencing permit. Yung pong 6 feet na binabanggit niyo po, yun po yung requirement natin na height dito sa ating harapan mismo. All throughout po sa ating perimeter fence, including po yung tinatawag nating setback. Kagaya po rin ang nabanggit ko kanina, kasi nga po lahat po yan ay dumadaan dito sa ating building official. Kaya po wala na po kaming tinatagap na kahit anong plano o kung ano pa man na may kaugnayan sa sinasabing pagbibigay o pag-i-issue o approval ng nabanggit na mga permit. Nung walang pinuno, siguro po ay marapat din lang po na ating pumambigahan ang ating building officialan po para po sa kaliwanagan din ng tinuturuan po ng engineer. May mungkahi ang ating ginagalan ng Konsehal Ronnie Lodones na imbitahan o aniyahan ng ating building official sa susunod na pangpupulong. Pinangalawahan ni ginagalang na Konsehal Perpetuo Disinganio. Ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanyang kanang kamay. Lahat po ng Konsehal, magtaas ang kanilang kanang kamay. Inaatasan natin ang ating kalihim na padalhan ng liham sa susunod na pagpupulong ang ating building official para makasama natin sa susunod nating pagpupulong. Meron po bang nais magbigay katanungan? Ang ating ginagalang ng Konsehal Nestor Patawe. Magandang umaga po muli. Anong kununo sa mga kasama ko sa Sangguniang Bayan. Magandang umaga po. At sa ating bisita, Engineer Senen. Engineer Senen, balik po tayo dun sa atin po sa mga pabrika po dun sa warehouse
doon sa Kaong Maguyam. Ano po? Yan po ay napag-usapan kanina. Engineer, ito po ba, alam na nabanggit mo kanina, private po itong pagawain ito, no? Private po ito. At sabi nyo kanina, ay hindi saklaw na ating engineering yung mga ganitong pribadong pagawain. Ano po? Matanong ko lang po, ano po ba ang, bago sila makapag-apply ng permit sa atin sa munisipyo, saan po ba muna sila dapat pumunta? Unang-una po ay kinakailangan po na pumunta sila doon sa ating tinatawag na municipal planning o sa ating MPDC upang sila ay mabigyan ng location. Una po ay sa barangay po muna upang mabigyan sila ng barangay clearance. Pangalawa po, pupunta po sila dito sa ating MPDC o dito sa ating municipal planning upang malaman yung development na gagawin mismo doon sa nasabi nilang lote para din makita po ng ating municipal planning kung paano yung magiging sistema, yan kagaya rin nga yung mga flow o yung magiging mangyayari doon sa nasabing lote bago pa po siya pumunta sa ating building official. Sa building official naman po, isasubmit niya po yung mga kakulang plano na may kinalaman sa kanyang gagawin, kung bahay man po siya, kung commercial establishment o kung anumang bagay, kasama po mismo yung lahat ng parte na gagalawin niya upang may improve itong pinakalote. Okay po. Kasi po, kung ganun po, may plano po pagawain po ng mga pribadong warehouse na yan. Ano po? Siyempre, dumaan po yun sa ating MPDC. Alam din po siguro na ating MPDC na kung di-develop yung lugar na yan at andun din po yung lalo na sa wastewater, ano po, yun ang number one concern po natin kung saan papadadalawin ang tubig, ano po. Siguro po, nasa MPDC din po yung plano niyan. May plano na po na isinabit sila sa MPDC. Opo. So, yun nga po, number one concern po ay yung pagbaha sa boundary po ng Maguyam at Kaong. Ano po. Kasi po, ito mabanggit ko lang po, no, pagka problema na, dito po dumadaan sa Sangguniang Bayan. Ano po? Tayo po ang sumasalo ng problema. Pero kung yan po, i-address po agad sana po sa Sangguniang Bayan bago po yan maipagawa, ma-develop, siguro po hindi natin dadanasin itong ganitong problema. Ano po? Kasi sa katunayan, ang nagsasakripisyo itong ating mga kamayan na dumadaan po dyan sa dahang yan. Ano po? Mabanggit ko rin po kasi po kami po na sa committee din po ng Land Use and Health tungkol sa pagawain mga subdivisions. May mga plano po yan na sinasubmit sa Sangguniang Bayan, dumadaan po sa committee, dumadaan po sa Sangguniang Bayan. Lahat po ay kung doon pa lang, sa plano pa lang, makikita natin kung magkakaroon siya ng problema. Ano po? Katulad po nito, hindi dumaan po sa atin. Kaya po yung problema, eto na, hindi po agad natin nasusolusyonan before pa lang na ma-develop yung lugar na yun. Kaya sana po, anong pinuno, minamangkahi ko rin po na imbitahan din po natin ang ating MPDC upang sa ganoon, malaman din po natin kung yung plano ng pribadong warehouse na yun ay nasa kanila at kung magkakatugma rin po yung katulad na magiting ko sa Matuledo ngayon po. Inaon po. Maraming po salamat. Tayong ating ginagala ng Consul Nestor Patawin na tulong ang MPDC. Pinangalawahan ay ginagala ng Pangulo ng Liga ng Barangay Ortega. Ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ang kanilang kamay. Kaya inaatasan natin ang ating kalihim na padalahan ng liham ang MPDC para sa ating susunod na karaniwang pagpupulong. Pero kung nais magpahayag ng opinyon o katanungan,
ang ating ginagawa ng Konsel Perpetuo Disenganyo. Sa magandang umaga po, nangungulong Pinuno. Ganun din po sa aking mga kasama sa sanggunian. Isang maigting katanungan lang po. Magandang umaga rin po sa ating bisita kay Engineer Sinin Castro. Isang maigting katanungan lang po tungkol dito po sa ating pinag-uusapan. Sabi niyo po, Engineer, bago po magtayo ng mga infrastruktura ay kukuha ng permit sa barangay, kukuha ng permit sa NPDC. Siyempre po, pag nakakuha na ng permit, alin po bang ahensya ang kahuli-huli ang nagre-revisa at ang nagbibigay ng permit sa mga kumukuha mo po ng mga pagawain? Alin po bang ahensya sa ngayon na sinasabi niyo, di ba? Sabi niyo ilang buwan niyo sa NDP. Sino po ang kahuli-hulihan nagde-decision doon para po mabisita? Ang atin pa rin pong building official, dahil pagkagawa po ng mga naturang struktura ay ang kahuli-hulihan po nilang makukuha bago ma-okupa ang naturang struktura ay certificate of occupancy. Ay yung pong inyong opisina, ano po ang trabaho ng inyong opisina? Tumutulong din po kami sa kanila pagka po yung may mga tinatawag nating may mga hindi kumukuha ng permit, nag-i-issue po kami ng mga notices. Kaya lang po, ang pangangasiwa po talaga ng pagbibigay nila simula po sa permit hanggang sa maakuha ng building ay yung ating building official. Bago naman po may maakupa ng isang pribadong may-ari yung kanilang tinatawag na struktura, at bago mabigyan ng certificate of occupancy, bibisita rin naman po ng grupo ng ating building official yan dahil may task force po sila for inspection yan. Ay pagka po, nangungulong Pinuno, isa pa pong tanong. Pagka po, engineer, na pagpaumanin niyo po at gusto ko rin lang pong malinawan. Pagka po, engineer, ganitong problema na ang atin pong kinakaharap, sino po ang dapat na, hindi man po na managot, sino po ang dapat talagang mag-asikaso nito o dapat natin sisihin o dapat na managot sa pagkakaroon ng problema at hindi naman po isa lang namumroblema, buong bayan po at mga mamamayan na sila. Bali po, i-check po namin siya. Kaya nga po kami nakikipag-ugnayan dito sa ating building official, doon din po sa may-ari ng pabrika, upang makuha namin sinasabing mga plano o yung mga planong in-approve ng ating building official upang mapag-aralan, ma-check kung paano nga po ang ating dapat gawin sa ganitong tinatawag na problema. Ewan ko lang po kung nakarating sa opisina yung plano na hinihingi namin sa building official para po ma-check at maiayos nga po yung nasabing problema. Isa na lang po. Yun pala po ganon kagalanggala, Mr. Engineer Sinin. Dapat po siguro ay bago pa mabigyan ng kaukulang permisi yung mga yan, dapat po pag-aralan na agad, hindi yung kung kailan pa po may problema tayo at pagkasakripisyo ng mga kababayan, mga mamamayan, saka pa po pag-aaralan. Yun lang po at magandang umaga po. Salamat po. Meron po bang nais magbigay katanungan? Kung muli ang ating ginagala ng konselusyon ng Jesus. Muli po, maraming salamat ng Ulong Pinuno. Ito po ay kumaga hihilingin ko na rin po na sa susunod natin na pagpupulong ay ma-define po yung tamang guidelines when it comes to issuance ng mga permit nang sa ganun po ay hindi na po nagtuturo-turuan tayo kung sino po ba ang may kasalanan. Tayo po ang binabagsakan dahil tayo ang dinudulugan ng mga reklamo, lalo na nga po yung dalawang ating barangay captain kung saan ay sila ang nakakasakop. Pero ganun pa man, nangyari na po yan, sana po ay ma-address na rin po natin once and for all itong issue na ito. At wag po nating alisin Nangungulong Pinuno ang pananagutan doon sa developer. Malaki po ang naiambag nila sa problema na yan
dapat po ay maging bahagi sila ng ating solusyon. Hindi po solusyon yung gagastusan na lang ng ating pamahalaang bayan para ma-address ang problema na yan. But una sa lahat, kinakailangan po mas malaki ang bahagi ng developer. Kung sino man po ang developer na yan. At katulad nga po ng nabanggit ko kanina, isa po sa napakagandang i-recommenda natin sa kanila ay ang pagtatayo ng isang malaking catch basin, since sila naman po ay may bakanting lugar pa doon sa kanilang likod. So maaari po nilang gawin yan, makakapag-imbak sila ng malaking tubig sa bahagi ng kanilang likod, ng kanilang warehouse. Yun lang po at muli isang magandang umaga po. Salamat po. Meron po bang nais hindi ang ating ginagalan ng Consul Mark Anthony Toledo? Siguro po marapat din na isa po sa pamunuan ng kumpanya na iyan, na may-ari ng warehouse na yan, ay may anyayahan din po natin dito sa Sangguniang Bayan, makapulong po natin. At maipresenta po talaga nila kung ano yung original na plano ng kanilang pagde-develop at paggagawa ng kanilang mga infrastruktura doon sa nakuturang lugar na yon. At para po makita natin kung talaga sila may konkretong plano ng drainage doon sa kanilang master plan ng kanilang nasasakupan na yon. At makikita po natin kung meron nakasa doon na may drainage system pala at hindi nila nagawa, may kakukulang paglabag po silang kinakaharap. Kaya po sana, kung maaari po ay sa ilang mga darating natin pulong, maimbitahan din po natin isa sa mga official nila para direkta po nating alamin kung ano po ba talaga yung kanilang pananagutan dito po sa mga kinakaharap po nating mga suliranin na ito. Ilan po, maraming po salamat. Inaatasan po natin ang lupon na infrastruktura na magpatawag ng pagpupulong ng lupon at maimbitahan ang MPDC, ang Building Official at ang Municipal Engineering Office, ang Sangguniang Barangay ng Maguyam at ang pinuno ng o developer ng naturang kumpanya para mapag-usapan natin ang pagtugon sa problema na ito. Meron po bang nais magpahayag ng opinion? Sir, Engineer, meron lang din po akong ilang katanungan. Gusto ko pong sundan yung sinabi ni ginagalan ng Consul Luciano John De Jesus na may pananagutan dito yung developer o yung kumpanya mismo. Sapagkat sabi nga ni Consul Nelson Patawer, ang problema ito ay hindi naman, ang problema ito ay ang minsan ito ay isang pribadong entity. Tayo po ba ay nakipag-usap na sa may-ari ng kumpanya tungkol sa issue na ito? Kagalang-galang na pinuno, nakapag-usap na po kami sa kanila. Nakasama rin po namin yung kapitan po ng Kaong. 1 month na po siguro po dahil bukod po sa humingi kami ng plano sa ating MPDC ay hiningan din po namin sila noong mismong pinaka-as-built plan ng plano yung sa kanilang pagde-develop doon sa lugar na yon. Nagkataon lang po na hanggang sa ngayon na hindi pa po nakakatanggap ang opisina ng tawag sa kanilang opisina para makuha namin po yung sinasabing plano upang ma-check din nga po namin. Sir, sa inyong pakikipag-usap sa kanila, ano po yung sinabi nila sa inyo na solusyon na gagawin po nila sa problema na ito? Wala pa po kami napag-usapan kagalang-galang na pinuno na solusyon doon sa nasabing problema dahil ang gusto po namin ay ma-check po muna yung actual na nangyari doon sa kanilang pagde-develop kung saan nga po talaga yung drainage nila, kung gaano kalaki at kung saan pupunta o yung pati po yung mga volume ng tubig na inilalabas nila. Kaya hindi pa po namin napag-usapan yung solusyon. Okay, sir. Kanina po na-establish ni Consul Pipig Disenganyo na ang inyong ahensya ang pangkop na mag-asikaso at tumugon sa problema nito. Tama po ba? Pwede rin po. Opo. Okay. So sir, can we compel yung developer o yung kumpanya na tugunan ang problema na ito na sila naman ang may gawa? Maaari rin po. Kaya lang po, kagaya nga po ng nabanggit ko,
i-check po muna namin yung lahat ng mga sinagbit nila, malaman kung may mga paglabag o kung anong mga bagay, at makita kung akma talaga po yung drainage na kanilang ginawa. Then later po siguro yung pagbibigay ng solusyon dun sa naturang problema. Sir, ulitin ko yung tanong. Pwede ba nating utusan o i-compel ang kumpanya na solusyonan ang problema na ito na sila ang may gawa? Yes or no? Pwede po. Okay. Ngayon, sir, how do we compel them? How do we order them to solve this problem? Kagaya nga po ng nabanggit ni ABC, yun pong sunod na lote na tinatawag ay halos kanila din po. Maganda rin po yung binigay na solusyon sa atin ni kagalang-galang Konsehal Desus hinggil po sa mga ganong problema. So yung po mga solusyon na nabanggit ng ating mga kagalang-galang na konsehal ay pwede po nating i-address doon po sa tinatawag nating developer, dahil unang-una po hindi naman po para tayo dumevelop para makasira o makaperwisyo sa ating mga adjoining properties. So solusyon po siguro ang dapat nating ipagawa o ipaayos upang mabigyan po natin ng tugon yung naturang problema. Salamat po, sir. Sir, ano na lang, ngayong isang buwan na silang hindi nakikipag-ugnayan sa inyo at hindi pa nakakapagpasa ng mga dokumento, meron mo ba tayong planong gawin? May plano ho bang gawin ang natin para masolusyonan natin ang problema na ito? Bali nga po kagaya na pinuno na bagit ko kanina, ay kinakalap na po namin yung mga naturang papeles na kakailanganin namin, at meron na pong nakahanda ang aming ahensya na panibagong sulat uli sa kanila upang maibigay po sa kanila hinggil po dito sa aming Sir, nag-mute kayo, sir. Ayan. Sa isa pa. Okay, good. Kagaya nga po na nabanggit ko kanina, kagalang-galang na pinuno. Bali po, makikipag-ugnayan po muli kami sa kanilang tanggapan. May nakahanda na po kaming sulat sa kanila. Baka po itong mga darating na araw ay maibigay namin at nang malaman nila na talagang kailangan na nilang ibigay sa amin yon. Patulong din po naman namin ng MPDC at saka itong ating building official, dahil hinahanap na po sa ngayon ng staff ko sa baba sa opisina ng MPDC ng ating building official yung naturang plano po. Okay, sir. Sir, maaari bang imbitahan muli namin kayo sa susunod na pagpupulong, no? Sa Zoom meeting po via Zoom, no? Para malaman po namin kung may update po ba tayo. So inaasahan po natin na sa linggo na ito ay makukuha na natin yung plano at mapapadala na po natin ang sulat ang kumpanya. So sa susunod na linggo, maaaring humingi kami sa inyo ng update kung ano na ang ating nagawa o kung ano na nangyayari dito sa ating assignment na ito. Okay po? Opo, kagalang-galang na pinuno. Sir, maraming salamat sa inyong pagpaunlak, no, sa pagbibigay ng oras sa ating Sangguniang Bayan. At inaasahan po natin na yung mga suggestions na nakuha po natin sa ating mga konsehal ay magagamit po natin para masolusyonan po natin ang problema nito. Mag-iingat po kayo palagi at patubayan po kayo ng Panginoon. Maraming salamat din po. Magkikita po tayo muli sa susunod na pagpupulong. Opo. Maaari na po kayong mag-exit sa ating Zoom. Salamat po, sir. Maraming salamat din po. Dako na po tayo sa mapaksang tatalakayin, Ginong Kalihim. Ano-ano po mapaksang tatalakayin sa ating pagpupulong? Sa mga paksang tatalakayin sa unang pagbasa, dumako po tayo sa letrang H. Number 1, transmit a letter addressed to the Sangguniang Bayan from Honorable Socorro Rosario F. Poblete, Municipal Mayor, respectfully requesting an SB resolution authorizing her to sign and enter into a memorandum of agreement with the Department of Environment and Natural Resources through the Provincial Environment and Natural Resources regarding the implementation of the Eco Garden Project in the municipality of Silang. Itinatalaga po natin sa lupon sa kalikasan. Wala na po tayong
nakatala sa unang pagbasa. Kung ganoon, dadako na po tayo sa pag-uulat ng lupon. Ano-anong lupon ang handa pong mag-ulat sa ating pagpupulong? Meron po tayong 3 ulat ng lupon sa umagang ito. Ang unang ulat ng lupon bilang 39, serye 2020 para sa Sangguniang Bayan ng Silang ay mula sa lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan. Paksa, request of the HRMO Supervising Administrative Officer for a resolution to abolish the position of Executive Assistant 1 and create 2 positions of Administrative Aid 4 under the Office of the Municipal Vice Mayor. Petsa, Nobyembre 18, 2020. Binibigay na po natin ang hapag sa lupon para sa kanilang pag-uulat. Ang pinuno, ang lupon ng wastong pamamahala, papublikong pakikitungo at pananagutan, kasama ang lupon sa pananalapi, pagdalaan ng pagbubuo ng pondo, ay nagdaos ng pagpupulong sa bulwagang pulungan ng Sangguniang Bayan noong 18 ng Nobyembre 2020 upang talakayin ang liham ng pinuno ng pamahalaang pantauhan, Binibining Cherilyn P. Paredes, na humihiling sa Sangguniang Bayan ng isang resolusyon na mag-aalis sa posisyong Executive Assistant 1 at lumikha ng 2 posisyon na Administrative Aid 4 sa ilalim ng tanggapan ng pangalawang pulong bayan. Ang pulong na ginunat ng 18 ng Nobyembre 2020 ay dinaluhan ng inyong lingkod bilang tagapamuno ng lupon, ginagalang Perpetual T. Disengaño, pangalawang tagapamuno, ginagalang Domingo B. Ortega Kasapi, ginagalang Luciano P. Des Jr., tagapamuno ng lupon sa pananalapi, pagdalaan, pagugol ng pondo, Binibining Cherilyn Paredes, pinuno ng pamahalang pantauhan ng Municipalidad ng Silang, Ginong Isaias Estropigan III at Ginong Alfredo Maglabe ng Kalihiman ng Sangguniang Bayan. Mga napag-alaman, una ang Executive Assistant 1 na isang plantilla position sa ilalim ng tanggapan ng pangalawang pulong bayan ay matagal nang nabakante. Pangalawa, kinakailangan lumikha ng 2 posisyon na Administrative Aid 4 sa ilalim ng pangalawang pulong bayan upang episyente at epektibong may gagampan sa mga mahalagang gawain o paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayan. Tatlo, ang Administrative Aid 4 ay isang plantilla position na hindi na kinakailangan ng civil service eligibility. Pang-apat, ang pondo para sa lilikhing 2 Administrative Aid 4 position ay kukuhanin sa personal services na nakalansan sa inalis na plantilla position na Executive Assistant 1. Rekomendasyon, ang lupon ay nagmumungkahi na magpatibay ng isang Sangguniang Bayan, ang Sangguniang Bayan ng isang kautusan na mag-aalis sa bakanting plantilla position na Executive Assistant 1 at lumikha ng 2 plantilla position na Administrative Aid 4 sa ilalim ng tanggapan ng pangalawang pulong bayan. Minumungkahi pa ng lupon ng ulat na ito ay pagtibayin maging bahagi ng record o talaan ng Sangguniang Bayan ng Silang. Lupon sa bastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan, ginagalang Perpetual T. Disengaño, pangalawang tagapamuno, ginagalang Domingo B. Ortega Kasapi at ang inyong lingkod bilang tagapamuno. Tinatanggap at pinagtitibay ng kapulungan ang binasang ulat ng lupon. Ang ikalawang ulat ng lupon bilang 40, serye 2020 para sa Sangguniang Bayan ng Silang ay mula sa lupon ng pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo. Paksa, panukalang taunang budget para sa taong 2021. Petsa, 19 ng Nobyembre 2020. Ibinibigay na po natin ang hapag sa naturang lupon para sa kanilang pag-uulat. Maraming salamat po, Nangulong Pinuno. Ulat ng lupon bilang 40, serye 2020 para sa Sangguniang Bayan ng Silang. Mula sa lupon ng pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo, paksa, panukalang taon ng budget para sa taong 2021, petsa 19 ng Nobyembre
2020. Ang lupon ng pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo ay nagdaos ng serye ng mga pagdinig upang talakayin, suriin at pag-aralan ang panukalang taon ng budget para sa taong 2021 sa munisipalidad ng Silang. Ginanap ang mga pagdinig noong ika-10 ng Nobyembre 2020 at ika-18 ng Nobyembre 2020 sa bulwagang pulungan ng Sangguniang Bayan. Dumalo sa nasabing pagdinig ang inyo pong lingkod, Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno ng Lupon, iginagalang Ronilo A. Dunesa, pangalawang tagapamuno, ang ating ginagalang ng Konselo Luciano John De Jesus, Ginang Maria Dolores Toledo, tagapamahala ng tanggapan ng Tagatuos, Ginoong Romeo Alillo, pinuno ng MPDC, Ginoong Benedict Ramos, kinatawan ng MPDC, at iba't ibang pinuno at kinatawan ng mga department ng pamahalaang bayan ng munisipalidad ng Silang. Mga napag-alaman. Una, nagsumite ng panukalang tao ng budget para sa taong 2020 sa Sangguniang Bayan ang tanggapan ng Punong Bayan noong ika-15 ng Oktubre 2020 at itinalaga sa lupon ng pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo noong ika-19 ng Oktubre 2020 sa ika-39 na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan. Pangalawa, ang 2020 panukalang budget ay naghahayag na matapat na tinutupad ng sangay ng ehekutibo ang mga umiiral na batas ukol sa paghahanda ng taon ng budget. At sa mga pagsusuring isinagawa ng lupon ay napatunayan ang katotohanan ng mga nabanggit na napahayag at ang lahat ay may matibay na batayan. Pangatlo, ang panukalang taon ng budget para sa 2021 ay sumasang-ayon sa probisyon ng Batas Republika 7160, mas kilala sa taguring kodiko ng lokal na pamahalaan ng 1991. Partikular sa Section 325 na patungkol sa pangkalahatang limitasyon sa paghahanda ng taon ng budget. Pang-apat, batay sa pag-aaral ng lupon ng pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo, ang panukalang paglalaan o ang proposed appropriation para sa taong 2021 ay may kabuuang halaga na 848 milyong piso. Pang-lima, ang laang gugugulin para sa personal services ng mga sumusunod ng tanggapan ay Punong Bayan, 58,933,246 pesos. Comelec, 600,000. Pangalawang Punong Bayan, 7,426,280 pesos. Sangguniang Bayan, 26,566,880 pesos. MPDC, 5,994,785 pesos. Municipal Civil Registrar, 4,748,545 pesos. Municipal Budget Office, 4,558,335. Accounting, 5,245,945. Municipal Treasurer, 15,465,800 pesos. Assessor, 9,594,050 pesos. Municipal Health Office, 33,524,805 pesos. Municipal Social Welfare and Development, 10,210,655 pesos. Pambayang Kagawaran sa Agrikultura, 7,675,105 pesos. Municipal Engineering Office, 9,165,510 pesos. Pamilihang Bayan, 8,975,509 pesos. Kabuuang halagaan para sa personal services, 209,285,450 pesos. Pang-anim, ang laang gugugulin para sa maintenance and other operating expenses ng mga sumusunod na tanggapan ay
Punong Bayan, 91,155,894 pesos. Menro, 94,925,000 pesos. Pangalawang Punong Bayan, 3,658,440 pesos. Sangguniang Bayan, 5,925,000 pesos. MPDC, 1,846,000 pesos. Municipal Civil Registrar, 1,554,000 pesos. Municipal Budget Office, 1,215,000 pesos. Accounting, 878,000 pesos. Municipal Treasurer, 5,081,000 pesos. Assessor, 6,824,000 pesos. Municipal Health Office, 6,265,000 pesos. Municipal Social Welfare and Development, 10,455,000 pesos. Pambayang Kagawaran sa Agrikultura, 3,719,000 pesos. Municipal Engineering Office, 27,175,000 pesos. Pamilihang Bayan, 11,238,500 pesos. Kabuuang halaga laan para sa MOOE, 271,914,834 pesos. Pangpito, ang laang gugugulin para sa capital outlay ng mga sumusunod na tanggapan ay Punong Bayan, 6,450,000 pesos. Menro, 230,000 pesos. Pangalawang Punong Bayan, 900,000 pesos. Sangguniang Bayan, 2,450,000 pesos. MPDC, 290,000 pesos. Municipal Civil Registrar, 200,000 pesos. Municipal Budget Office, 280,000 pesos. Accounting, 280,000 pesos. Municipal Treasurer, 1,130,000 pesos. Assessor, 1,050,000 pesos. Municipal Health Office, 900,000 pesos. Municipal Social Welfare and Development, 300,000 pesos. Pambansang Kagawaran sa Agrikultura, 1,850,000 pesos. Municipal Engineering Office, 5,200,000 pesos. Pamilihang Bayan, 750,000 pesos. Kabuuang halaga laan para sa capital outlay, 22,260,000 pesos. Pangwalo, ang mga sumusunod ay panukala para sa Special Purpose Appropriation or SPA. SPAPS or Personal Services, 5,283,447 pesos. SPA MOOE, 135,084,822 pesos. Capital outlay, 126,718,447 pesos. Kabuuang halaga laan para sa Special Purpose Appropriation, 267,086,716. Pangsyam, panukalang laang gugugulin para sa kapayapaan at kaayusan. Peace and Order Program para sa MOOE, 32,053,000. Peace and Order Program para sa Capital Outlay, 46 million. Kabuuang halagalaan para sa Peace and Order Program, 78,053,000. Pang-10, nagsertipika ang Pambayang Ingat Yaman, Pambayang Pinuno sa Budget, Tagapamuno ng MPDC at ang Pambayang Tagatuos at pinagtibay ng Punong Bayan iginagalang Socorro Rosario F. Poblete na tinatayang kikitain para sa budget year 2021 ay may kabuuang halaga na 848 milyong piso. Rekomendasyon. Iminumungkahi ng lupon sa pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo na magpasa ang Sangguniang Bayan ng isang kautosang magpapatibay sa isunwiteng panukalang tao ng budget para sa taong 2021. Iminumungkahi pa ng lupon ang ulat na ito ay pagtibayin at maging bahagi ng record o talaan ng Sangguniang Bayan ng Silang. Lupon ng pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo, pangalawang tagapamuno, iginagalang Ronilo A. Dunesa, kasapi, iginagalang Mark Anthony A. Toledo, at ang inyong pong lingkod, tagapamuno ng lupon, iginagalang Luciano P. De Jesus Jr. Natanggap at pinagtitibay ng kapulungan ng binasang ulat ng lupon.
Ang ikatlong ulat ng lupon bilang 41, seri 2020, Ako na, Kate. para sa Sangguniang Bayan ng Silang, mula sa lupon sa pabahay at gamit ng lupa, paksa, transmittal letter addressed to Sangguniang Bayan from the Municipal Appraisal Committee, kaugnay ng Municipal Appraisal Committee Resolution Number 3-2020-01 for evaluation and review. PETSA, ika-19 ng Nobyembre 2020. Ibinibigay na po natin ang hapag sa naturang lupon para sa kanilang pag-uulat. Isang magandang umaga po, Nangungulong Pinuno at sa aking mga kasamahan sa Sangguniang Bayan. Ulat ng lupon bilang 41 para sa Sangguniang Bayan ng Silang, mula sa lupon sa pabahay at gamit ng lupa, paksa, transmittal letters addressed to the Sangguniang Bayan from the Municipal Appraisal Committee, kaugnay sa Municipal Appraisal Committee Resolution Number 003-2020-01 for evaluation and review. Petsa, ika-19 ng Nobyembre 2020. Ang lupon sa pabahay at gamit ng lupa ay nagdaos ng pagdinig noong ika-19 ng Nobyembre 2020 sa Bulwagang Pulungan ng Sangguniang Bayan na ginanap ng ika-10 ng umaga upang talakayin ang paghatid liha mula sa Municipal Appraisal Committee kaugnay sa Municipal Appraisal Committee Resolution Number 003-2020-01 ukol sa parsela ng lupa na matatagpuan sa Barangay Bukal, Silang, Cavite. Dumalo sa nasabing pagdinig ang inyong pong lingkod, Catherine Tirona, tagapamuno ng lupon sa pabahay at gamit ng lupa. Ginagalang Nestor B. Patawe, pangalawang tagapamuno, at ginagalang Domingo B. Ortega Kasapi. Ginoong Chodulo Disinganyo, pinuno ng Pambayang Tanggapan ng Pagtatasa. Ginoong Benedict Ramos, kinatawan ng MPDC. Ginang Maria Dolores Toledo, OIC, Pambayang Tanggapan ng Pagtagatuos. Engineer Jesus Kaakbay, pinunong Panggusali, Ginoong Miguel Pule, ng Tanggapan ng Punong Bayan at iginagalang Valeriano T. Hernandez, Punong Bayan ng Barangay Bukal. Mga napag-alaman. Una, ang Municipal Appraisal Committee Resolution Number 003-2020-01 ay ukol sa ulat pagpapahalaga ng Appraisal Committee sa isang parsela ng lupa na matatagpuan sa Barangay Bukal na ninais bilhin ng pamahalang bayan ng Silang para mapagtayuan ng isang multipurpose hall at training center. Ikalwa, ang nasabing parsela ng lupa na binabanggit sa Municipal Appraisal Committee Resolution Number 003-2020-01 ay may kabuang sukat na 1,038 metro kwadrado or 1,038 square meter na matatagpuan na nakapangalan kay Ginoong Joven B. Joaquin sa ilalim ng Tax Declaration Number 18-0019-01947 at katibayan ng orihinal na titulo bilang 201-6000485 na matatagpuan sa Barangay Bukal, Silang, Cavite. Ikatlo, matapat na hinalagahan ng Appraisal Committee ang nasabing lupa sa halagang 4,000,000 4,000 per square meter o may kabuang halaga na 4,152,000 para sa 1,038 metro kwadrado na sukat ng lupa na bibilhin ng munisipalidad ng Silang. Ikaapat, ang salapi na gagamitin sa pagbili ng nasabing lupa ay magmumula sa 20% Development Fund na nakaprograma sa 2020 Annual Investment Program ng Munisipalidad ng Silang. Ikalima, kinakailangan na bigyan ng kapangyarihan ang punong bayan sa pamamagitan ng isang kapasyahan sa Sangguniang Bayan upang mabili ang nabanggit na lupain.
Rekomendasyon. Iminumungkahi ng lupon sa pabahay at gamit ng lupa na mapagtibay ang isang kapasyahan na magbibigay ng kapangyarihan sa punong bayan para bilhin ang lupa sa Barangay Bukal na pagtatayuan ng multipurpose hall or training center. Iminumungkahi pa ng lupon sa pabahay at gamit ng lupa na pagtibayin ng ulat na ito at maging bahagi ng record sa Sangguniang Bayan ng Silang. Lupon ng pabahay at gamit ng lupa. Ang pangalawang tagapamuno, iginagalang Nestor B. Patawe, iginagalang Domingo B. Ortega, Kasapi, at ay inyo pong lingkod, iginagalang Catherine Tirona, tagapamuno ng lupon. Tinatanggap at pinagtitibay ng kapulungan ang binasang ulat ng lupon. Wala na po tayo nakatala na ulat ng lupon. Kung ganoon, dadako na po tayo sa nakatakdang gawain. Meron po bang nakatakdang gawain sa ating pagpupulong? Wala po nakatala na anumang bagay sa nakatakdang gawain sa umagang ito. Meron po bang nais magmungkahi? Kung wala, dadako na po tayo sa mga patalastas. Meron po bang nais magpatalastas? Ang ating ginagalan na Konsel Ronnie Lodonesa. Salamat po. Muli po, pinapaalam po kakaroon po natin ng pagpupulong yung sa transportasyon bukas po sa bulwag ng pulong ng Sangguniang Bayan. Ganap na alas 10 po ng umaga. Kaya po inasahan ko po about pasapi o miyembro po ng naturang lupon na umatin po sa naturang po. Maraming salamat. Uli, ang pagpupulong ng lupon ng transportasyon bukas alas 6 ng umaga dito sa ating bahay pulungan. Meron po bang nais magpatalastas? Kung wala na, ano pumungkahi ng tagapamuno ng lupon ng mga patakaran at alituntunin? Anong pinuno, yaman din lang po. Wala na po tayong paksa. Kasi kaya sa mga oras na ito. Kahit po ang partido. Pinangalawahan, iginagalang na konsehal. Pipindisinganyo ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay atin na po itinitindig ang ika-43 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan. Marami pong salamat. Mabuhay po kayong lahat at mag-iingat po kayo palagi at ng inyong mga mahal sa buhay.